Magandang araw sa iyo, Kaklat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mark. Real name ko po yan. Pero hindi ko na lamang babanggitin ang buong pangalan ko. Nais ko lamang pong magbahagi sa inyo ng isang karanasan tungkol sa mga aswang. Ang kwento pong ito ay hindi naman sa akin nangyari. Ito ay karanasan ng aking lolo, si Lolo Dondon. Kung bakit po Dondon? Isa po itong palayaw niya na binansag sa kanya ng kanyang mga magulang. Sapagkat batugan daw ang lolo noong kabataan niya, kaya tinawag siyang Don ng kanyang ama na naging Dondon naman kalaunan. Si Lolo Dondon ay nagkwento sa akin ng kanyang karanasan. Nagkaroon daw siya ng isang kasama na tinatawag na gabunan. Isang aswang daw ito na may kakaibang kakayahan. Pero ang naturang gabunan ay napakabait daw. Simulan na po natin ang kwento ni Lolo. Taong 1940, kabataan niya ito. Sa totoo lang, panahon pa po ito ng mga Hapon. Bago ang lahat, para sa mga magtataas naman ng kilay dyan, si Lolo po ay buhay pa sa panahong ito. At malapit na po siyang makatanggap ng 100,000 piso. Mula daw po yan sa gobyerno na kapag umabot ka ng 100-year-old, ay makakatanggap ka ng 100,000. Balik po tayo sa kwento. Noong kabataan daw ni Lolo, nakatira pa sila noon sa isang probinsya sa di naman kalayuan sa aming kinaroroonan sa panahon na ito. Si Lolo raw ay isang tagapamahala noon ng kanyang pinsan sa isang napakalaking bukirin. Nagtatanim daw sila noon ng mga gulay at siyang namumuno rito. Sapagkat ang pinsan niya kasi nag-aaral pa noong mga panahong yon. Sabi pa ng lolo sa ibang bansa pa daw nag-aaral yon. Hindi ko lang sigurado kung totoo kasi ang alam ko ay panahon iyon ng Hapon. Pero wala po akong magagawa. Ito ang kwento ng lolo. Ang pinsan niya kasi ay pinamanahan ng napakalaking lupain ng kanyang mga magulang at si lolo ang kanyang ginawang tagapamahala doon. Dito nga ay naabutan ni Lolo si Mang Dolpo sa bukirin nga na yon na tila matatawag mo ring hasyenda. Nauna ito kay Lolo Dondon at ito ang makakasama niya sa pagbabantay sa nasabing bukirin. Mabait daw si Mang Dolpo. Sa katunayan ngayon napakasipag pa nito. Pero kalaunan ay nagtataka na ang lolo sa kanya kasi kahit na maghapon itong nagtatrabaho sa bukid, parang hindi naman ito nakakaramdam ng pagod. Iinom lang daw ito ng tubig tapos ay babalik na sa pagtatrabaho. Ang itsura nga pala ni Mang Dolpo ay may maitim na balat. Sabi pa ng lolo, mukha raw itong Amerikano. Parang napakakintab daw kasi ng balat nito at nangingitim talaga ito. Nang isang beses, napansin ni Lolo Dondon si Mang Dolpo na tila mainit ang ulo. Pero talagang napansin niya na tila may pagbabago sa buhok nito. Parang dumarami raw yung puti nitong buhok. Na nooy kakaunti lang naman. Noong nakita nga niya yon, napansin niyang napatingin sa kanya si Mang Dolpo. Dondon, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Tanong nito. Pero si Lolo ay hindi raw sumagot sapagkat iniisip nito ang mga nangyari. Nang maya-maya lamang ay bigla na lang bumuhos ang ulan. Kaya sumilong muna sila sa kubo ng kanilang pinagtutulugan. Bali 4 silang natutulog doon, kasama ang iba pang mga trabahador sa bukid. Kasama na nga rito si Mang Dolpo. Dalawa lamang sila noon ni Mang Dolpo ang sumilong sa kubo na yon noong mga oras na yon, hanggang sa hindi na nga sila nakapagtrabaho pa. Dahil sa lakas ng ulan, kahit na si Mang Dolpo ay pilit na gustong magtrabaho sa bukid, pero si Lolo ay pinipigilan nito sapagkat alam niya na maaaring magkasakit si Mang Dolpo kung hahayaan niya lamang ito sa kanyang gusto. Napapayag naman si Mang Dolpo sa mungkahi ni Lolo dahil na rin si Lolo ang katiwala roon, kaya napasunod niya rito. Ilang araw ang nakalipas, yung kasama nila sa kubo na si Tomas ay humiwalay ng kubo. Nasa kabila lamang ito. Dito kasi natutulog ang pinsan ni Lolo kapag narito ito. Kaya naman hindi talaga nila iyon tinutulugan
Pero dahil sa nagpaalam naman daw si Tomas sa pinsan ng lolo na may-ari ng bukirin, ay pinayagan naman siya nito. May dahilan naman kasi kung bakit gusto niyang lumipat ng kabilang kubo. Ang kasintahan kasi nito ay nabuntis at mamamanhikan na sila. Ngunit wala pa silang maayos na tirahan, kaya naglakas loob itong magsabi sa pinsan ng lolo na sila muna ang titira sa kabilang kubo na yon. Sabi pa ng lolo, kada Sabado at Linggo daw ay doon natutulog ang kanyang pinsan. Ngunit kapag kasama lamang daw siya doon. Kasi kung hindi rin naman daw kasama ang lolo na matutulog sa kubong yon, ay hindi rin naman daw natutulog sa kubong na yon ang pinsan niya. Meron naman kasing bahay ang pinsan ni lolo na gawa sa konkreto. Kaso mas gusto raw talaga nitong matulog doon kasama ang lolo Dondon. Eto na nga po, si Tomas ay ang best friend ni Mang Dolpo. Nagkakilala daw ito noong mga panahong yun nasa Talipapa pa sila. At si Mang Dolpo daw noon ay gutom na gutom nang makita ni Tomas sa may kilid ng Talipapa. Dito nga'y binigyan ni Tomas ng pagkain si Mang Dolpo at saka nito inihanap ng matutuluyan. Kalaunan ay isinama niya rin ito sa trabaho sa bukirin. Dito nga ay nalaman kong napakalaki pala talaga ng utang na loob ni Mang Dolpo kay Mang Tomas. Kasi sabi ni lolo, meron doon na ikwento ang isa nilang kasamahan sa kubo. Hindi na nga lang papangalanan ni lolo yon. Pero sabi daw nun sa kanya, si Tomas daw ang dahilan kung bakit buhay pa si Mang Dolpo. Minsan daw kasi, gabi ito noong mangyari. Naabutan daw ni Tomas si Mang Dolpo na duguan at tila nahihirapan sa pagkilos. Tinulungan niya ito at inasikaso hanggang sa gumaling. Ngunit maging si Tomas daw ay nagtataka sa katawan ni Mang Dolpo. Mabilis daw itong gumaling at nakapagtrabahong muli kinabukasan. Parang walang nangyari dahil kagabi lamang ay halos mamatay na raw ito. Pero noong umaga pagkagising ni Tomas ay nagbubuhat na raw ito ng mga gulay. Dito nga ay nakangiti pa raw si Mang Dolpo na tumingin sa kanya. Yun ang kwento ng isa nilang kasama sa kubong yon. Dito na rin po nagsimulang maghinala si lolo kay Mang Dolpo. Ilang buwan pa ang nakalipas. Isang gabi, habang nasa higaan si lolo at nagpapaantok, napansin niyang wala sa higaan si Mang Dolpo. Kaya naman bumangon ng lolo at hinanap sa paligid si Mang Dolpo. Nang makita niya itong nakaupo sa ilalim ng puno at parang palinga-linga sa paligid na tila ba may nais paalisin. Kasi daw sumesenyas daw ito na para bang may pinapaalis sa parting bukid na hindi naman matanaw ng lolo dahil nga sa madilim noon. Napansin niya rin si Mang Dolpo na nakatingin noon doon sa may bukid nga na yon. Kinabahan daw ang lolo noong makita siya ni Mang Dolpo at tinawag siya nito. Don, halika dito. Kailangan ko ng kausap. Wika daw nito sa kanya. Dito nga hindi na nagsalita pa ang lolo at lumapit na lamang kay Mang Dolpo. Don, si Tomas nga pala. Napakabait ng tao na yan. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Noong gabing napalaban ako sa aking kamag-anak. Wika daw nito sa kanya. Kamag-anak? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong naman ng lolo sa kanya. Basta Don, kung mayroon kang malalaman tungkol sa akin, pakiusap. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Wika naman ni Mang Dolpo. Hindi rin daw may paliwanag ni lolo kung bakit bigla na lamang siyang kinilabutan sa mga sinambit ni Mang Dolpo sa kanya. Hanggang sa lumayo raw si Mang Dolpo at nagtungo sa malapit sa kubong kinaroroonan ni Mang Tomas at ng kanyang asawa na nooy mga nasa ilang buwan ng buntis. Babalik na sana si lolo sa kanyang paghiga nang makarinig ito ng isang kakaibang tinig. Tila tinig ng isang ibon. Noon niya lamang ito napakinggan. Dito nga'y hindi muna siya bumalik sa loob ng kanilang tinutulugan na kubo at dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Mang Dolpo. Nasa likod si lolo ng isang malaking puno
na nakasilip sa kinatatayuan ni Mang Dolpo. Madilim man ang paligid ay tanaw naman ni Lolo ang katawan ni Mang Dolpo. Pero parang anino na lamang ito sa kanya kasi kahit liwanag ng buwan ay wala noon. Nang nabigla daw ang Lolo na may isang napakalaking ibon ng bigla na lamang umatake kay Mang Dolpo. Dito nga ay nagbunuwang dalawa. Pero noong ilang segundo lamang ang nakalipas, bigla na lamang daw nagmadaling umalis ang ibong yon. Hindi rin daw malaman ni Lolo kung bakit tila natakot ang ibon. Hanggang ilang saglit pa, mayroon namang malaking aso ang nasa paligid ni Mang Dolpo. Ramdam daw ni Lolo ang pag-angil ng nasabing asong yon. Kita niya rin ang napakalaki nito dahil sa mala-anino lamang ang nakikita ni Lolo. Ay tanaw na tanaw nito ng malinaw ang mata ng asong yon na nooy pulang-pula. Dito nga ay si Mang Dolpo na ang unang umatake. Isang napakalakas na sampal ang ginawa ni Mang Dolpo. Umiyak ang nasabing asong yon sa lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Tulad ng ibong kanina, mabilis din itong pumiglas at umalis. Dito nga ay nagsalita ng muli si Mang Dolpo. Don, alam kong nariyan ka. Lumabas ka na. Uwi ka nito. Nang mabilis namang nagpalabas kay Lolo. Namangha-pang araw ang Lolo sa lakas ni Mang Dolpo at tapang. Ngunit noong matapos na siya sa pagtingin sa pinagtakbuhan ng aso, ay napatingin na siya sa mukha ni Mang Dolpo. Bigla namang kinabahan ng Lolo noong makita niya na tila iba ang itsura ni Mang Dolpo. Nanlilisik din ang mga mata nito. Tapos yung buhok ay napakaputi na parang sobra namang pagkakaputi. Sa malapitan ay tanaw na tanaw ito ng Lolo. Dito nga'y unti-unting bumalik sa normal ang anyo ni Mang Dolpo at ipanaliwanag kay Lolo ang mga nangyari. Don, aaminin ko sa iyo, mayroon akong lahing aswang at ang lahi ko ay isa sa pinakamalakas at mabibilis na aswang. Pero hindi ako nananakit o kumakain ng karne ng tao. Mas gusto ko pa nga kumain ng gulay. Wala pa akong matatapakan o mapapatay na kahit na ano. Pero minsan talaga ay hindi ko rin napipigil ang sarili ko. Kaya minsan ay kinakain ko ang mga alagang manok ng pinsan mo. Wika nito kay Lolo. Mang Dolpo, kayo po palang dahilan kung bakit nagkakawalaan ng mga manok dito. Pinagbibintangan pa namin ng mga sawa sa paligid. Tugon naman ang Lolo. Bahagyang natakot ang Lolo kay Mang Dolpo, pero kalaunan ay natatanggap niya na ito. Sinabihan din siya ni Mang Dolpo na huwag sana ipagbibigay alam ito sa iba para na rin sa kanyang seguridad. Nasabi rin daw nito na nais niya lamang bayaran ng utang na loob niya kay Tomas, kaya daw binabantayan niya ang asawa nitong buntis. Hanggang sa matagumpay naman na nanganak ang asawa ni Tomas. Isang lalaki ang anak nila at napakalakas daw nito. Dito nga'y wala talagang pinagsabihan ng Lolo tungkol sa lihim ni Mang Dolpo. Hanggang sa umabot na raw ng ilang buwan ang anak ni Mang Tomas at napakasigla raw ng bata. Ni hindi nga raw ito nagkakasakit na bagay naman na ipinagtataka ng mag-asawa. Hanggang sa isang araw na maalam na si Mang Dolpo. Pero kay Lolo Tonton lamang ito nagsabi na aalis na siya. Baka raw kasi pigilan siya ni Mang Tomas at hindi niya ito matanggihan. Hanggang sa nakalipas na nga mga araw at buwan, hindi na talaga nagpakita si Mang Dolpo. Hanggang sa napalitaan na lamang nila na patay na raw ito. Isang umaga raw ay natagpuan ang bangkay ni Mang Dolpo na gulagulan at mukhang nilapa ng isang mabangis na hayop. Nalungkot ang lahat ng nakakakilala kay Mang Dolpo, lalo na si Mang Tomas. Kaya naalala ni Lolo ang sinabi ni Mang Dolpo sa kanya noong isang gabing magkakasama pa sila. Ayaw daw nito na madamay sila dahil sa tinutuwis daw siya ng kanyang mga kamag-anak. Ayaw niya raw kasing pumayag sa mga gustong mangyari ng mga ito, pero hindi na raw iyon nabanggit kay Lolo kung ano ang tinutukoy ni Mang Dolpo. Dagdag pa nito na noong makita ni Tomas si Mang Dolpo na sugatan, ay gawa daw ito ng isang kamag-anak niya. Nagpuno raw sila nito.
Ayun na nga po Sir Joseph. Hanggang dito na lamang po ang kwento sa akin ni Lolo. Maging ako ay nabitin sa kwento niya. Tatanong pa sana ako sa kanya noong biglang inatake ang lola noong mga oras na yon na dahilan po ng pagkamatay nito. Kaya hindi na nadugtungan pa ang kwento ni Lolo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Sir Joseph. Marami na akong naririnig ng mga kwentong engkanto sa iyong YouTube channel, kaya hindi na ako nagdalawang isip na ikwento ang karanasan ko tungkol sa mga engkanto. Hindi ko na lamang po sasabihin ng lugar kung saan ako nakatira. Pero isa po itong mapunong lugar at bibihira lamang ang kabahayan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joy Joy. Nangyari ito noong namatay ang tatay ko. Mula nang mamatay ang tatay ko ay lagi na lamang galit sa akin ng nanay. Hindi ko naman po ito masisisi dahil ako ang dahilan ng pagkawala ng itay. 5 taon pa lamang ako nung araw na yon. Inaya ko si tatay na maglaro sa tuktok ng burol. Nung unay ayaw pumayag ni tatay pero mapilit ako dahil gustong gusto ko na nakikita ang buong paligid kahit bata pa lamang ako. Napapayag ko si tatay noon na maglaro sa tuktok ng burol. Sobrang saya namin noon. Inahabol ako ni tatay at takbo ko ng takbo. Hindi ko napansin na tinatawag na pala ako ni tatay noon. Dahil sa sobrang tawa ko, hindi ko na naririnig ang sigaw sa akin ni tatay. Basta ang alam ko lamang noon ay hinatak ako ni tatay dahil mahuhulog na pala ako sa burol. Paghatak sa akin ni tatay ay siya ang nahulog sa burol. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari nun pero hindi ko nakita si tatay dahil paghatak sa akin ni tatay ay tumama ang ulo ko sa malaking bato na nagpawala ng malay sa akin. Ilang araw ako nasa ospital nun at walang nagbabantay maski isa dahil nakaburol daw si tatay. Gustong gusto kong umuwi nun pero hindi pa ako gaano makakilos. Nung palabas na ako ng ospital ay wala rin ang sumundo sa akin. Mismong tauhan lamang ng ospital ang nag-uwi sa akin doon. Hindi ko lamang mararamdaman ko ng mga sandaling yon dahil bata pa lamang ako noon at hindi ko pa alam mga sitwasyon. Pag-uwi ko'y wala na si tatay, nailibing na pala kahapon. Sobrang lungkot ko noon dahil hindi ko man lamang naabutan si tatay. Iyak lamang ako ng iyak noon at hinihintay na yakapin ako ni nanay dahil yun ang nakasanayan ko. Ang yayakapin niya ako para mapatahan. Pero kahit isang tingin lamang ay hindi man lamang niya nagawa sa akin. Pati buong kamag-anakan ko noon ay walang pumapansin sa akin. Bagkus ay puro masasamang titig ang natatanggap ko mula sa kanila. 3 taon na ang nakalipas ay nakasanayan ko na rin ang laging nakayuko dahil ayoko makita ang masasamang tingin sa akin ng mga kamag-anak ko. Dahil lahat sila noon, ako ang sinisisi sa pagkawala ni tatay. Tinatawag pa nga nila ako misang salot. Sobrang sakit sa akin noon dahil ang laki ng pinagbago nilang lahat. Ang dating tuwang-tuwa sa akin ng mga kamag-anakan ko ay naging kabaliktaran nang mawala si tatay. Pero ang mas masakit sa akin ay pati mismong nanay ko'y galit rin. Lagi niyang sinasabi na sana'y ako na lamang ang nahulog at hindi na ang tatay ko. Habang nagkakaisip ako'y lalong sumasakit sa akin ang mga salitang binabanggit nila. Kaya ang lagi kong takbuhan tuwing sobrang sakit na ng nararamdaman ko ay ang punong malapit sa burol. Sobrang tanda na ng punong ito. Halos ito na lamang natira sa lahat ng punong nakatubo rito. Mula pa noon ay dito na talaga ang pinakasilungan namin ni tatay. Kaya nakakatuwa dahil ang punong ito ang nagpapaalala sa akin ng mga banding namin noon ni tatay. Noong makita ko ng padilim na, ay mabilis na akong umuwi sa bahay. Siguradong papagalitan na naman ako ni nanay pag naunahan niya akong umuwi ron. Mula nang mawala si tatay, araw-araw nang lasing si nanay. Kaya tuwing uuwi ito na wala pang nakahaing pagkain, ay ako ang pagbubuntungan ng galit nito. Sampal, sabunot, tadyak, at kung ano-anong bagay ang ibabato nito sa akin. Hindi ko magawang maglaban
at magreklamo dahil mahal na mahal ko si nanay at kaya lang naman ito nagkakaganito dahil ako ang dahilan ng pagkawala ni Itay. Pagkarating ko sa bahay ay nakita kong naroon na si nanay. Galit na galit itong tinatawag ang pangalan ko. Sigaw ito ng sigaw. Hindi ko alam kung papasok ako ng mga sandaling yon. Dahil alam kong masasaktan na naman ako ni nanay. Pero dahil wala naman akong matatakbuhan, ay pumasok na lamang ako sa bahay at hinarap si nanay. Nay, pasensya na po't ginabi na ako ng uwi. Naiiyak na sabi ko pagkaharap ko rito. Hindi pa sumasagot si nanay pero naramdaman ko na ang kamay nito sa mukha ko. Sa sobrang lakas ng sampal nito'y napasubsob ako sa lapag. Walang hiya ka, sagot ka. Hindi ka talaga nagtatanda. Pagluto na lang ng pagkain ko, di mo pa magawa. Wala ka na talagang ginawang matino. Bakit hindi na lang ikaw ang nawala? At hindi na sana yung tatay mo? Pagkatapos ng mga salitang ito, ay binito nito sa akin ang platong hawak-hawak nito. Sobrang sakit nun dahil kahit mga plastic ito ay sa ulo ko tumatama. Noong napagod ito sa ginagawa niya umalis na ito. Doon ko na nilabas ang malakas na pagsigaw ko dahil sa mga binato nito sa akin na ang iba'y nagsugat na. Sobrang iyak ako ng iyak noon. Napakasakit na kahit araw-araw na niya akong ginaganito ay nararamdaman ko pa rin ang sakit. Hindi na nasanay ang katawan ko sa ginagawa ni nanay. Pagtapos ng ginawa sa akin ni nanay, dumiretso na ako sa higaan ko. Dahil sobrang sakit ng katawan ko, ay agad ako nakatulog. Kinabukasan ay maaga akong gumising upang magluto ng pagkain ni nanay. Sa araw-araw ay ganito ang ginagawa ko sa mura kong edad. Ay lahat ng gawain sa bahay ay ako na ang gumagawa. Dahil si nanay, tanghali na akong gumising. At pagkatapos nitong kumain ay umaalis na agad upang makipag-inuman. Masakit mang tanggapin pero hindi ko na nararamdaman na ako'y bata pa lamang dahil nakikita ko ang mga kaedad ko, nag-aaral at naglalaro. Samantalang ako'y puro trabaho sa bahay ang ginagawa. Pagtapos ko lahat gawin ng trabaho sa bahay, ay pumupunta ako agad sa burol kung saan nahulog si tatay. Kung ang iba'y ayaw nang nakikita ang lugar kung saan nawala ang mga mahal nila sa buhay, ako ay hindi. Mas gusto kong pinupuntahan ito dahil pakiramdam ko'y kasama ko ang tatay ko at ang punong ito ang lagi kong kinakausap dahil kahit mga kalaro ko'y ayaw na sa akin. Habang nakahiga sa ilalim ng puno'y napansin ko na may biglang umupo sa tabi ko. Ayoko sanang buksan ang mga mata ko noon dahil natatakot ako na baka hindi tao ang katabi ko. Pero kusang bumukas ang talukap ng mata ko at nakita ko ang batang babae na nakatingin sa akin at nakangiti sa tabi ko. Agad ako napabangon sa oras na yon at lumayo sa batang katabi ko. Natatakot kasi ako na baka awayin lamang din ako nito, kagaya ng ginawa ng mga batang kalaro ko. Ngunit nang magsalita ito'y parang anghel ang boses na tila nawala ang sakit na nararamdaman ko. Agad akong napatitig dito nung magsimula itong magsalita. Napakagandang bata, sobrang ganda niya. Pati ang pananalita nito'y napakasarap pakinggan, lalo ng mga ngiti nitong parang anghel. Huwag kang matakot sa akin, gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Nakangiti nitong sabi. Hindi ko alam kung takot lamang ba talaga ako makipag-usap o sadyang natulala ako sa ganda nito. Pero hindi ko rin alam kung paano ko nagawang makipag-usap sa kanya. Kaibigan, hindi mo ba ako sasaktan kagaya ng ginagawa nila sa akin? Tanong ko rito, ngunit umiling lamang ito habang nakangiti. Sabay sabi nitong, bakit kita sasaktan? Napakabait mo ngang bata. Nakangiti pa rin itong sagot sa akin. Ngumiti na rin ako sa kanya. Hindi ko alam pero sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Siguro'y nararamdaman kong mabait rin ito. Ako nga pala si Prinsesa. Prinsesa? Oo, yun kasi ang tawag nila sa akin. Nakangiti pa rin itong tugon. Sa mga ngiti nito'y pati iko'y madadamay na
bagay na bagay sa kanyang pangalang prinsesa, samantalang ako, bagay ang salitang salot. Ako naman si Joy Joy. Alam ko, kilala kita Joy Joy. Sagot nito na nagpagulat sa akin. Paano niya ako makikilala ngayon pa lamang niya ako nakita? Napansin siguro nito ang pagtataka sa mukha ko, kaya agad itong sumagot sa akin kahit hindi ko pa siya tinatanong. Lagi kasi kitang pinagmamasdan. Diyan lang ako malapit nakatira, kaya kilala kita. Nakangiti nitong sabi. Tinignan ko ang sinasabi nito kung saan siya nakatira, ngunit puno lamang naman ang nakikita ko. Wala namang bahay dyan eh. Puro puno lang nandyan. Nagtatakang tanong ko rito. Meron. Sa susunod na ipapasyal kita sa bahay ko. Mabait na sabi nito. Agad akong napatingin dito dahil sa unang pagkakataon ay may batang nag-aya sa akin sa bahay nila. Kaya tuwang-tuwa ko ng mga sandaling yon. Naging magkasundo kami ni Prinsesa. Masaya kami naglalaro at nag-uusap na para bang matagal na kaming magkakilala. Ngayon ko lamang ulit naramdaman ang maging masaya. Mula kasi nang mawala ang tatay ay puro iyak at sakit na lamang ang nararamdaman ko. Mabuti na lamang at nakilala ko si Prinsesa, kaya naramdaman ko ulit kung paano maging masaya. Tuwing mapapansin ko na magdidilim na, ay agad na ako nagpapaalam sa kanya dahil magluluto pa ako ng pagkain ni nanay. Ilang taon na din ang lumipas at kaming dalawa ni Prinsesa ay masaya pa ring magkaibigan. Hindi kami nagsasawa sa isa't isa, para magkapatid na rin ang turingan naming dalawa. Sa totoo lamang ay mas nararamdaman ko na mahal ako ni Prinsesa kaysa sa aking nanay. Mula nang makilala ko si Prinsesa ay nagkaroon ulit ako ng pag-asa sa buhay. Hindi ko alam pero parang siyang pumalit sa tatay ko. Sa araw-araw naming paglalaro ay mas lalo akong nagiging masaya. Maski si nanay ay nagugulat na hindi na ako araw-araw umiiyak. Mula kasi nang makilala ko si Prinsesa, lagi niyang sinasabi sa aking lakasan ko palagi ang aking loob. Pagtapos kong gawin lahat ng trabaho ko ay agad na akong pumupunta sa tagpuan namin ni Prinsesa. Habang papalapit ako ay nakita ko na si Prinsesa na nakaupo sa ilalim ng puno na tila ba hinihintay ako nito. Ngunit habang papalapit ako rito ay may napansin ako. Ilang taon nang lumipas at marami nang nagbago sa akin, para na din ako nagdadalaga. Pero si Prinsesa ay parang walang pinagbago. Kung paano ko siya nakilala noon, ay ganoon pa rin ito. Parang walang nagbago rito. Maski konti lang, batang-bata pa rin ito. Samantalang ako'y lumakit, tumatanda na rin ang itsura. Pero hindi ko na ito pinansin dahil nakita ko na si Prinsesa na nakangiti sa akin. Para itong sabik na sabik sa akin lagi na lalong nagpapasaya sa pakiramdam ko. Piling ko'y nagkaroon ako ng kapatid. Agad kong pinakita sa kanya ang mga dala kong pantali ng buhok. Tuwing magkasama kami, ay napapansin ko kasi na palaging ganoon ang tali ng buhok. Kaya naisipan ko na gumawa ng mga panali. Inayos ko lamang ang buhok nito habang nagkukwentuhan kami, hanggang sa naisipan kong itanong sa kanya ang taon nito. Prinsesa, ilang taon ka na nga ulit? Nakakapagtaka kasi parang hindi ka tumatanda. Sobrang ganda mo at bata mo pa rin eh. Tanong ko rito habang inaayos ang buhok nito. Hindi ka maniniwala sa edad ko, kaya huwag mo nang alamin. Basta para sa akin, maganda tayong dalawa. Sabi nito sabay yakap sa akin. Agad din akong yumakap dito at nagpasalamat sa kanya. Maraming salamat Prinsesa dahil dumating ka sa buhay ko. Siguro kung hindi kita nakilala matagal na akong sumuko. Nakangiti kong sabi. Nakita ko naman na nakatingin lamang ito sa burol habang nakangiti sabay sabing, dito lang ako, lagi sa tabi mo, hindi kita iiwan. Sagot naman sa akin ito sabay ngiti na lagi nagpapagaan ng loob ko. Sa tagal ng pag-uusap namin, hindi ko na namalaya na madilim na pala. Siguradong nakauwi na si nanay at sasaktan na naman ako nito. Magpapaalam na sana ako sa kanya na uuwi na ako,
Ngunit tinawakan ako nito sabay sabing, "Tara sa bahay namin." Nagulat ako noon dahil ilang taon na ang nakalipas nung huli niyang sinabi sa akin ito. Akala ko nga noon ay hindi na ako nito aayain sa bahay nila. Pero ito, hawak niya ang kamay ko, hinihila papunta sa bahay nila. Gusto kong tumutol noon dahil alam kong pagagalitan na ako ni nanay. Pero kusang sumunod ang mga paa ko kay prinsesa. Hindi na ako nakatutol dahil sariling katawan ko ang kusang sumusunod sa kanya. Nagulat ako dahil pupunta kami sa gubat. Ibig sabihin ay sa gitna pala nakatira si prinsesa. Ngunit natatandaan ko na wala namang mga bahay noong huling pumunta ako doon upang mangahoy. Nawala ang pag-iisip ko nang biglang huminto si prinsesa sa puno na pinakamalaki sa gubat. Naguguluhan man ay sinunod ko na lamang ang sinabi nito. "Ipikit mo ang mga mata mo, Joy Joy." Sabi nito na agad ko namang ginawa. Hindi ko pa nabubuksan ang mga mata ko pero ramdam ko na may kakaiba sa paligid ko. Ang kaninang tahimik na gubat ay parang naging maingay. Ang madilim na gubat ay parang napakaliwanag na. "Andito na tayo sa bahay namin, Joy Joy." Masayang sabi ni prinsesa. Binuksan ko na ang mga mata ko. Pagkasabi niya nito'y sobra akong nagulat sa nakita ko. Sobrang daming lumilipad at kumikinang. Mga batang nagtatakbuhan habang ang iba'y lumilipad. Napakaganda ng lugar. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Kaya nagulat ako nang hinawakan ni prinsesa ang kamay ko. "Halika, doon tayo at ipapakilala kita." Hindi na ako nakasagot sa kanya dahil agad na ako nitong hinatak. Nakita kong nagyukuan ng mga batang naglalaro noong dumaan kami ni prinsesa at ngumiti naman ang mga ito sa akin. Napakagandang mga bata nito, katulad din ni prinsesa. Huminto si prinsesa sa gitna ng nakapaligid na bulaklak at nagulat ako ng pagharap namin ay nandoon lahat ng mga batang naglalaro at lahat sila'y nakayuko sa harap ni prinsesa. "Kilala niyo siya, di ba?" Tanong ni prinsesa sa mga ito. Agad naman nagsipagsagutan ng mga ito. "Opo, mahal naming prinsesa." Nagulat ako nun dahil doon lamang pumasok sa utak ko na kaya pala prinsesa ang tawag sa kanya ay dahil ito'y ang mataas sa kanila. Gulong-gulo na ako at gusto ko nang magtanong sa kanya. Ngunit hinila ako ng ibang mga bata at dinala sa maraming pagkain. Nakita ko ang iba't ibang pagkain ngunit prutas na nakapaligid dito. "Kumain ka na, Joy Joy." Biglang sabi ng mga bata sa akin. Nagulat ako noon dahil kilala nga ako ng mga ito. Kakainin ko na sana ang mga ito ngunit pinigilan ako ni prinsesa. "Bago ako kumain, Joy Joy, gusto ko munang ipaliwanag sa iyo ang lahat. Ayokong pipilitin kita dahil gusto kong marinig mismo sa iyo na gusto mo rito." Nagtataka man ay mas pinili ko munang makinig para maliwanagan na ako sa lahat ng mga bagay. "Ang lugar na ito ay hindi nakikita ng mga tao. Hindi namin basta-basta pinapapasok ang aming mga lugar. Ikaw lang, Jojo, yung bukod tangi kong pinayagan na pumunta sa lugar na ito. Tinatawag kaming engkanto o diwata. Hindi ko kasi kaya na makita nang nasasaktan ka, kaya dinala kita rito. Dahil dito, walang mananakit sa iyo. Ang mga pagkain na hinain namin sa iyo ay paraan upang malaman namin na gusto mo ditong manirahan. Ayokong pilitin ka, Joy Joy. Kaya tatanungin kita, kung gusto mong dito manirahan, ay pwede mong kainin ang mga pagkain. Pero kung gusto mong bumalik pa sa inyo, ay hindi kita pipigilan." Nakangiti pa rin sabi ni prinsesa. Nagulat ako sa mga nalaman ko. Gustong gusto kong sumama at manatili rito sa kanila. Pero mahal ko pa rin ang nanay ko. Kahit na lagi ako nitong sinasaktan ay ako na lamang ang natitira nitong pamilya. Kahit na hindi na ako mahal ng nanay ko, pinapangako ko pa rin sa aking sarili na hindi ko ito susukuan. Humarap ako kay prinsesa, tinawakan ng kamay nito. Gustong gusto kong manatili rito, prinsesa, upang makasama ka. Pero hindi ko kayang iwan na mag-isa ang nanay. Ako na lamang ang natitira nitong pamilya. Kung hindi ko ito ipagluluto at aalagaan walang ibang gagawa sa kanya nito.
Alam kong gusto mo lamang akong sumaya pero salamat. Dahil kahit kailan ay hindi kita malilimutan. Sa tagal ng pagkakaibigan natin, ay ikaw lamang ang nagbigay sa akin kung paano maging matatag. Pero ang nanay ko ang buhay ko. Kaya pasensya ka na kung hindi ko matatanggap ang alok mo. Umiiyak na tugon ko kay Prinsesa. Ngumiti lamang ito sa akin sabay-sabing, "Paalam mahal kong kaibigan. Sana'y maging masaya ka na lagi. Pikit mo na ang iyong mga mata." Agad kong ginawa ang sinabi nito at umiyak ng umiyak nang naramdaman ko na wala na ito sa tabi ko. Pagmulat ko ng mga mata ko'y nakabalik na ako sa puno na lagi naming tinatambayan ni Prinsesa. Malungkot man ay bumalik na ako sa bahay at nakita ko si nanay na nakaupo sa labas ng aming bahay na tila may hinihintay. Lumapit agad ako dito at hihingi ulit ng pasensya at hinanda ang sarili sa matatanggap na sampal. Ngunit nakapagtataka dahil hindi sampal ang ginawa sa akin nito. Bagkus ay mahigpit na yakap habang humihingi ng paumanhin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko rin ito ng mahigpit. Sobrang tagal na panahon ko itong hinintay ang maramdaman muli ang mahigpit na yakap sa akin ni nanay. "Sorry at napakawala kong kwenta. Sinisi kita sa lahat ng nangyari at hindi ko na naisip ng nararamdaman mo. Kung hindi ka pa nawala ng 7 araw ay hindi ko pa malalaman ang halaga mo. Babawi ako sa iyo anak. Pinapangako ko yan." Nagulat ako sa mga sinabi ni nanay na 7 araw na akong nawawala. Hindi ko na lamang ito pinansin at niyakap na lamang ng maigpit si nanay. Sabay bulong ko rito, "Salamat, mahal kong kaibigan." Ilang taon nang nakalipas at dalagang-dalaga na po ako at tinotoo nga ni nanay ang sinabi nito sa akin na babawi siya. Kaya masayang-masaya na po ako. Pero ang nakakalungkot lamang ay hindi ko na nakita pa si Prinsesa kahit araw-araw ko itong pinupuntahan doon sa tagpuan namin. Pero sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya dahil alam kong siya ang gumawa ng paraan para maging masaya ulit ako. Kaya kahit kailan ay hindi ko ito malilimutan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.